Ito, napakagandang balita nito mga kababayan. Former President Duterte makakauwi na ng Pilipinas. Senator Marcoleta at Commodore Tariela magtutuos na sa Kalayaan Island. Bago po natin ipagpatuloy ito mga kababayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito sa ating YouTube channel. So ito mga kababayan, napakagandang balita nito kung sakali pong pagbigyan ng ICC. Itong hiling po ng kampo po ng ating former President Duterte na palayain siya pansamantala po at makauwi dito sa Pilipinas. Iginiit ng mga abogado ni former President Rodrigo Duterte na nasa enfeebled physical state ang dating Pangulo bilang suporta sa kanilang apela sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na manatili ito sa kulungan habang naghihintay ng paglilitis. Katwiran ng defense team ng dating Pangulo, nagkamali ang ICC pre-trial chamber nang pagtibayin nito ang kanilang desisyon na dapat manatiling nakapiit si FPRRD at pagtangging ayunan ang joint medical report tungkol sa cognitive impairments nito. Batay sa naturang report, wala ng kapasidad si Duterte na planuhin ng kanyang araw-araw na gawain. Kaya't lalo na umanong wala itong kakayahan na planuhin pa ang kanyang pagtakas sa mga magbabantay sa kanya. Ayon pa sa mga abogado ni Duterte, masyadong kapresyoso ang naging pagtrato ng pre-trial chamber sa medical evidence ng depensa. Una nang tinanggihan ng pre-trial chamber ang hiling ng kampo ni Duterte na makalaya muna ito habang nakabinbin pa ang paglilitis sa kaso nitong murder na katumbas ng crimes against humanity dahil sa mga napatay sa ilalim ng war on drugs ng kanyang administrasyon. At ito mga kababayan, pakinggan naman natin ang balitang ito. Tariela, inanyayahan si Senator Marcoleta na bumisita sa Kalayaan Island Group. Doon nakakaya sila magtutuos mga kababayan. Para madali, i-give up natin yung KIG. Then, ako-coordinate na natin lahat. But until and unless nandun yung KIG, wala nga po nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Paano po malalagay sa entire West Philippine Sea? Ito yung statement ni Marcoleta na talagang umani ng iba't ibang komento sa taong bayan. Kaninang samot-saring reaksyon ang naging pahayag na ito ni Senador Rodante Marcoleta sa isang pagdinig sa Committee on National Defense nitong February 4. Kalaunan ay pinabulaanan ni Marcoleta ang mga pahayag na ito matapos makatanggap ng mga kritisismo na tila kinakampihan niya umano ang China at binansagang isa sa tinaguriang China Tours kaugnay sa sigalot sa laot. Paliwanag ni Marcoleta, his statements were taken out of context. Ang iginigiit niya umano ay operational concerns at hindi nananawagan na isuko ang Philippine territory. Hinamo naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang mambabatas na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight sa Kalayaan Island Group. Sasama kaya itong si Senator Marcoleta mga kababayan? Siyak daw niyang patriotic public servant si Marcoleta na titindig para sa ating karapatan sa WPS. Kaya karangalan daw na i-arrange ang pagsama ng senador sa awareness flight. Makikitaan na dito ang sitwasyon doon kabilang ang Pag-asa Island kung saan nakatira ang maraming Pilipino. Wala pang sagot si Marcoleta sa hamon ni Tariela. Hindi ito ang unang iringan ni Tariela at Marcoleta. Rewinding to February 18, 2025, naging mainit ang palitan ng salita ng nooy Sagip Party List representative na si Marcoleta at si Commodore Tariela. Matapos sabihin ng mambabatas na there is no such thing as the West Philippine Sea. Kinumpronta ni Marcoleta si Tariela sa House Tri-Committee Inquiry sa pagpapakalat ng misinformation at disinformation. Partikular nang mabansagan si Marcoleta ng mga blogger bilang pro-China at traitor na ayon kay Marcoleta ay attributed kay Tariela. Pinabulaanan naman ito ng opisyal ng Coast Guard na tinawag umanong mangmang. Sa huli, nagkamayan at nagkaayos naman ang dalawa. Sa gitna ng mainit na panibagong palitan ng mga opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ayon kay AFP Major General Mike Lohico, gumagana raw ang propaganda ng China kapag nag-aaway ang mga Pilipino mismo tungkol sa Filipino interests. Anya, hindi war machines, kundi naratibo ang panlaban ng China sa Pilipinas. Dagdag pa ng general, magtatagumpay anya ang propaganda war ng China, oras na magkaroon ng pagdududa ang mga Pilipino sa kanilang sariling mga karapatan at sa international law at ipahiya ang mga nagsasalita laban sa pang-aabuso. Kamakailan lang, naging mainit ang palitan ng ilang mga senador kaugnay ng girian ni Tariela at ng ilang personalidad mula sa Chinese Embassy.
Para naman sa maritime expert na si Professor at Attorney Jay Batumbakal, Certainly, it's unacceptable for a senator of the Republic, no less, to suggest even that we simply give up any portion of the national territory just on his say-so. For a senator to suggest that as if he is just trading bananas in the market, no, that is not just acceptable, it is inconceivable, really. And I would say it's a very serious blot or paint on the reputation of the Senate, the legislative branch, and the entire Philippine government. para sa abogado na si Attorney Wilfredo Garrido, imbes na isuko ang KIG, si Marcoleta na lang daw ang isuko sa People's Republic of China. Hindi naman sang-ayon ng kapwa senador na si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson sa sinabi ni Marcoleta na pagsuko sa KIG. Banta raw sa national security ang mga Pilipinong ibinebenta umano ang bansa para sa pansariling interes. Anya, homegrown traitors ang mga ito at karaniwang source ng intelligence information. Giit ng senador, dapat lang ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, lalo na sa panggigipit ng mga dayuhan. Ikinalungkot din ni Senador Erwin Tulfo ang sinabi niyang opinyon ni Marcoleta sa pag-surrender sa KIG. Giit ni Tulfo, maraming nagbuwis ng buhay para sa kalayaan natin, kaya nakakahiya para sa sakripisyo nila na sa henerasyong ito ay ganun lang kadaling isusuko na ang teritoryo ng bansa. So kadalasan na may mga reaction o komento na mga senador, mga kababayan ay nanggaling sa mayorya, no? Maling mindset din daw na isiping maliit lang tayo at kaya tayong durugin ng ibang bansa. Kaya naman may panukala si Tulfo na isama sa kurikulum ng edukasyon ang pag-aaral tungkol sa West Philippine Sea sa lahat ng antas. Sa kabila naman ng mga ingay sa politika, tuloy ang bilateral at multilateral cooperation activities sa pagitan ng tropang Kano at Pinoy sa bahagi ng West Philippine Sea. Nitong February 6, nagsagawa ng bilateral bomber air patrol ang Philippine Air Force at US Air Assets sa bahagi ng WPS. Continue to face the challenges that we have at the Indo-Pacific region, but it's more on the continued cooperation that we have with the United States, and we will continue to make it even stronger as we have, I think we've shown that in the past number of years. Bunga na rin ang schedule ng mga pagsasanay ng militar kung saan bahagi ng area of exercise ay ang West Philippine Sea at ang karagatan o himpapawid na sakop ng ating exclusive economic zone. So anyway mga kababayan, bago tayo magtapos ay congratulate muna natin yung mga SWAT team natin, no, na nakilahok po dyan sa UAA tournament po. Napakagaling po ng mga SWAT po natin. So mga kababayan, no, sana pagdasal po natin ang ating former President Duterte na nasa mabuting kalagayan. Sana makauwi po siya dito sa Pilipinas. Kung nakaabot ka dito sa dulo mga kababayan, kung may opinion ka, i-comment nyo na lamang po dyan sa baba. Maraming salamat po.